Pwede ba na ibalik muna sa simula? Dami na kasing nag-iba. Can we all go back to a time where everything feels lighter and fine, where laughters are what surrounds, where with every people, comfort is what I found. I wanna be surrounded with people who makes me me again, not worrying about the judgment, because with the right one, the true Aliana is vulnerable and insane. What a tough question. I mean, it's really hard for us to define who we really are. Napakahirap po para sa atin na i-define kung ano nga ba talaga tayo, kung anong tingin ng tao sa atin, at kung anong tingin natin sa sarili natin. Personally speaking, I perceive myself as someone who is more calm and reserved. Kasi po, personally, I'm an introvert. I enjoy my own company. Lumalabas din po yung pagiging makulit ko, yung magiging yung kalokohan ko, yung pagiging madaldal ko when I'm with my closest friends. I also love reading. Mahilig po ako magbasa, especially Wattpad books. And it serves as my safest heaven. Kumbaga, yun yung nagpaparamdam sa akin na parang may sarili akong mundo. Mundo kung saan mas magaan, mundo kung saan mas mapayapa. Naalala ko nga noon, sabi ni mama na, ayan ka na naman, Wattpad ka na naman ng Wattpad. Which is, nakakatuwa lang. Pero alam mo ding dapat may limitations. My core beliefs. Well, I do really believe in God. I believe in His power, I believe in His name, and I believe in His love. I'm not being a hypocrite here. I know all my flaws, I know all my imperfections, my sins and everything, but I also believe that His love is greater than all of those sins and imperfections. I'm not justifying my wrongdoings because I'm also a human being. I'm also capable of doing a mistake. But despite all of those flaws and imperfections, I know na yung pagmamahal ni Lord para sa akin ay mas malaki pa. And yun lang. Parang nire-remind lang ako ng belief ko or ng faith ko kay Lord na hindi mo kailangan maging perfect. Come as you are. Come as imperfect as you are. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan lumapit sa akin ng okay ka ng lahat, na okay na lahat ng sayo, na okay na lahat ng, kumbaga wala ka ng imperfections. Hindi ganun si Lord tumingin sa'yo. So come as you are. Na parang kahit despite of all those imperfections, sinasabi niya pa rin sa'yo na, halika, magpahinga ka sa akin. Alam kong pagod ka na. Despite all of those sins, He continues to embrace us na papatahanin niya pa rin tayo, na mas pipiliin niya pa rin patawarin tayo. Kasi ganun magmahal ng Panginoon. There's really a power in His name na kahit gaano pa kahirap or kahit ano pang storms and shipwrecks yung dumating sa buhay mo, basta alam mo nandiyan si Lord, hindi ka mag-iisa. Sabi nga nun sa kanta, I'll carry you when you need a friend. You'll find my footprints in the sand. Kumbaga yung footprints na yun, akala natin minsan sa atin yung mga footprints na yun na yes, nagawa ko lahat all by myself, nagawa ko nang ako lang mag-isa, which is hindi. Kasi all this time, hindi mo footprints yun. Footprints ni Lord yun. Because all this time, He was carrying you. Na habang bit mo yung mga bandages ng buhay mo, yung mga shipwrecks and storms, mga obstacles ng buhay mo, He was there with you. He was carrying you. And that's His footprints. Footprints na nag-remind sa atin na
hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisang lumalaban. Okay. Sige, isa-isahin natin. So, bilang isang kaibigan, since actually, introvert nga ako, diba? As I said earlier, actually, I have a lot of circles. Circles formed because of schools. Mga naging classmate, mga naging kaibigan. But I have two main friends, which is kung saan ko nga nalalabas lahat ng kabaliwan ko, lahat ng kalokohan ko. And ito yung mga kaibigan kong nag-serve as may kabardagulan, may taga-cheer, mga taga-comfort, at kung ano-ano pa. Yan, we called each other aso. Katulad ng sinasabi na namin na, "Uy, aso, abutin mo nga yung ganito. Aso, gala tayo. Kain tayo sa labas, ganito, aso." Yun. Yung two main friends ko na yun, they became my safest place. Kumbaga, nalalabas ko sa kanila lahat ng kakulitan ko, lahat ng kalokohan ko, because I feel na hindi nila ako i-judge. Lagi nga namin sinasabi sa isa't isa na, bakit ka mahiyang magmukhang tanga kung kasama mo naman ako? Sila din yung mga kaibigan na kasama ko sa pag-iyak. Sila din yung mga kaibigan na nakasama ko in my darkest moment. Kumbaga, hindi lang nila ako sinamahan sa saya, but also sa pag-iyak ko. Now, bilang kapamilya naman, actually, marami kami magkakapatid. 8 kaming lahat sa loob ng bahay. And since wala na nga si Papa at si Mama naman ay nasa ibang bansa, natuto kami sa loob ng bahay, kami na lang din. Lahat ng asikaso ay sa'yo, lahat ng kilos ay sa'yo, lahat ng gagawin ay sa'yo. Kung minsan nga naiingit na rin ako sa mga kaibigan ko kasi may nanay na nag-aalaga sa kanila, may nanay na kikilos para sa kanila, may nanay na maghahanda ng mga pagkain nila na hindi na nila kailangan iisipin pa na kung may nagsayang na ba or kung may naluto na ba, malinis na ba yung bahay pag uwi nilang galing eskwela. But above all that, despite all that, I'm so grateful sa nanay ko. Kasi kung wala yung mga sacrifices na ginagawa niya, wala rin kami dito. And I am so beyond grateful to have my mother. Okay, now bilang naman isang estudyante. So during elementary, hindi talaga ako pala pasok. But everything changed when I entered junior high school. And siguro isa na rin yung factor dun yung pagkawala ng father ko, which is, yun nga, parang naging motivation ko yun to do better, to take my studies seriously. And yun, sino mag-aakala na yung isang batang iniiyakan pa yung nanay niya at tinataguan yung nanay niya para hindi makapasok ng elementary, ay magiging consistent high honor or consistent honor student and mag-graduate sa senior high school as salutatorian of their batch. Ng utang na loob na mag-aaral na nagtapos sa institusyong ito. Ipinapahayag ko ang aking katapat. I am so grateful for that. Sobrang nagpapasalamat ako din sa Panginoon. Kasi everything paid off. Every cries, every sleepless nights, every cups of coffees, lahat yun nag-paid off. And I know there's still a lot more to accomplish in my study. Well, in terms of that, we're like a normal Filipino family. Kumbaga, lahat din ng mga tradition na ginagawa ng mga Pinoy, lahat ng mga cultures na ginagawa ng mga Pinoy, pinapractice din namin. And one of the memorable
na hindi talaga mawawala sa pamilya namin is yung pagkain ng sabay-sabay. Which is, yun nga, napaka-importante para sa isang pamilya. How about your gender expression? For my gender expression, well, I'm literally a feminine. I like to put makeups, curl my hair, put dresses. So yun, feminine po. So sa political views naman, for my political views, sorry to say but I don't believe in power of politics. Kasi hindi natin masasabi na lahat sila nagsasabi ng totoo. Kasi nga, di ba, hindi lahat mapagkakatiwalaan. Though meron namang mga politicians na mapagkakatiwalaan talaga, but from the history na nararanasan natin, di ba, we're being trapped in those promises na ganito daw yung gagawin nila, ganito ganyan, which is parang nakakasawa na, nakakapagod na. And yun, for my political views, dapat po matuto tayong i-assess yung mga politicians na magtatakbo. Mahalaga na kinikritik natin sila, mahalaga na ginajudge natin sila kung ano yung mga plataforma ng mga plano nila para sa bansa natin. Kasi napakahalaga ng mga yun sa hindi lang para sa atin, kundi para sa mga future generations pa. And yun lang for myself.